Philippine election today's May is so very dramatic. I don't know, tsunami. It is a problem booting because extended notice end of night and 6-7 p.m. and Philippine election 25. Marami tayong araw resides sa Mindanao. May patayan because you know what? Sinabi ko na sa vlog ko, di ba? 2024 na wag nyo na tuloy ang eleksyon kasi as third war in China and Philippines and America were traded andun kayo kaya wala kayong future na maa-achieve and forever. Look at me. Hindi ako bumuboto ng election because it's right. It's always stupid. You know what? You know, understanding America all over the world are politician of people. Pinag-uuto lang kayo ng mga politics din. You look for President Duterte, the people died on drug war in humanity. But the people that died. Pero because this election talk to our politics, kailangan natin mga people, kailangan makabutan mga people. Kailangan may mga police para hindi sila mapahag. You're dramatic. You're something stupid as. You know, we're eating for your tongues and deliver the post. And shit. You're evil. Or something flying in the world and it's stubborn doing not an application about me sa fight. What the hell? Look at this video and share the world. Ciao. Wala naman surprise dito eh. Mga kapatid, dumating na nga dito sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batak City sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama niya si First District Representative Sandro Marcos, kapatid niya si Miss Irene, at si former First Lady Imelda Marcos. Hello. Okay. Sige. Okay. Ready. Naka-live pictures na. Okay. Okay. Sa pinasigayin. Nakatanggap ang mga guro ng ilang reklamo mula sa mga botante matapos hindi tumugma ang kanilang boto sa lumabas na resibo sa makina sa Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Maynila. Alamin po natin ang detalye mula kay Karen de Guzman. Karen, ano yung naging paliwanag naman ng Electoral Board? Bernadette, ayon nga sa EB Chairman Consolacion Garcia, ay posibleng bumakat yung tinta ng pentel pen doon sa ginagamit sa pag-shade ng balota dito sa Dr. Alejandro Albert Elementary School. Kaya naman dalawa ang nagreklamo sa kanilang presinto dahil iba yung lumabas na resulta sa resibo ng kanilang binoto. Wala naman anyang glitch o dayaan na nangyari, kundi dahil lamang ito doon sa ink ng pentel pen na kanilang ginagamit doon nga sa nabanggit na
na manitis na papel. Kinakailangan din patuyuin muna yung na-shade na balota bago ito ipasok doon sa mga automated counting machine o yung ating mga ACM dahil nagdudulot ito ng dumi doon sa makina dahilan para hindi agad ito mabasa ang balota. Pag nag-ano sila ng pit, meron silang binoto na hindi naman nila binoto. Dalawa na yung naging problema namin na iba ang lumabas na resulta. Kaya nga sabi namin, maari po yung pag-shade ninyo masyadong madiin sa pang-problem, kailangan pang patuyuin yung pentel pen kasi magdudumi yung machine. Bernadette, hindi nga ito yung unang beses na nakatanggap tayo ng reklamo patungkol nga doon sa mga bumabakat na balota. Kaya naman paalala nila ay dapat magaan lang at hindi masyadong madiin yung pag-shade natin ng mga balota. Sa mga oras na ito, pasado alas 5 na ng hapon at makikita natin sa presinto na ito na marami pa rin ang mga humahabol na para bumoto. Dito nga ay may mga pila pa sa loob at labas. Pero kumpara, Bernadette, doon sa mga paaralan na talaga namang iniinda ng mga botante natin yung init. Dito ay mapalad yung mga botante dahil naka-aircon itong mga kwarto, maaliwalas at komportable silang nakakaboto. Ganon din naman yung mga priority natin sa baba. Ang ating mga senior citizen, PWD at mga buntis ay agad naman silang natutugunan at ina-assist ng ating mga volunteer doon sa may ground floor ng paaralan. Bernadette? Karen, ano ang magiging remedyo doon kung magkaiba yung lumabas sa resibo na binoto nung mga pumunta dyan sa presinto? Bernadette, tinanong nga natin kung nagreklamo ba doon sa legal counsel o sa mga abogado na available dito yung ating mga botante. Pero sabi nung EB chairman ay ipinaliwanag nila na iyon ay naging problema o dahilan ng ating botante. Kumbaga, kasalanan iyon ng ating mga botante kung bakit nagkaroon ng pagbakat doon sa kanilang mga binoto. Kaya hindi na nila mapapalitan ng iba pang mga balota yung ito nga karoon nga ng pagbakat ng shade sa balota. Pero meron naman sila mga pinagbigyan. Halimbawa, dahil nga doon sa pentel pen at doon sa ink ng thumb mark, ay nakakaroon ng marka yung mga balota. Yon ay pinapayagan nila na palitan. Pero oras na ito ay ma-receive na dito sa ating transmitter, tinanggap na at lumabas yung resulta, ayun na ang magiging boto ng ating mga botante. Kaya naman pinapaalalahanan nila na mag-ingat tayo sa pag-shade ng mga balota para hindi magkaroon ng anumang aberya sa ating pagboto. Bernadette. Arestado po ang 11 hinihinalang flying voters ngayong halalan sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. At kaugnay niyan, nasa linya ng telepono si Al Saludo. Al? Then, magandang hapon. Naaresto ang 11 pinaniwalaang flying voters ngayong umaga ng Lunes sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur, mismong sa loob ng Mangilin Pilot Elementary School kung saan nasaksihan mismo ng ABS-CBN News ang pag-aresto sa mga suspect kung saan ayon sa mga ito galing pa sila sa iba't ibang lugar tulad ng Jensan, Surigao City, Butuan City, Tacurong City at lalawigan ng Leyte. Ayon sa isang naaresto na si alias Salando, kinontrata umano sila upang magmonitor, magtutong sa mga persons with disabilities, senior citizens at mga buntis kapalit ng 20,000 pesos. Ngunit ang dumating sila ng Buluan ay iniwan sila ng kanilang sinasakyang van passengers. Hindi na umano makontak ang mga ito kung saan naroon pa rin ang kanilang mga personal na mga gamit. Sa interview kay Ismael Mangudadato, ang kumakandidato bilang congressman sa distrito ng Maguindanao del Sur, sinabi nito na kawawa naman umano ang mga taong nadamay na walang kaalam-alam. Samantala, magsasampa umano si Mangudadato ng kaso laban sa mga sangkot sa illegal na gawain ngayong halalan sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Sa ngayon, kakaunti pa rin ang bumubuto sa bayan ng Buluan, lalo na sa malingin ng Pilot Elementary School, habang maigpit pa rin ang seguridad na ginagawa ng mga pulis at militar sa lugar. Al Saludo, EBS-CBN News. Maraming salamat, Al Saludo.